Samantala, kalating oras bago ipatupad ang panibagong oil price hike, nagsara ang isang gasolinahan ng Shell sa Commonwealth Avenue. Paliwanag ng mga empleyado, ilang araw na raw na walang delivery ng produktong petrolyo sa kanilang istasyon. Live mula sa Quezon City, saksi si James Velasquez. James. Ilan minuto na lang at magsisimula na nga ang panibagong round ng oil price hike ng kumpanya Shell. Pero ngayon palang hirap na ang ilang motorista na magpakarga sa kahabaan ng Commonwealth Avenue dahil sarado ng ilang istasyon dahil umano sa kakulangan ng supply. Napilitang magsara ang istasyong ito ng Shell malapit sa Tandansora sa Commonwealth Avenue. Wala na raw kasi supply ng premium gasoline. Paliwanag ng mga empleyado ng istasyon, mga 2 o 3 araw na raw walang delivery sa kanilang istasyon at di naman daw pwedeng masaid ang kanilang mga takhe dahil kakalawangin daw ito. Sa istasyon naman malapit sa Don Antonio Heights, wala na ring premium gasoline. Ang mga taxi na umikot dito napipilitang maghanap ng ibang istasyon para magpakarga. Maliban sa nawawalang kita ng mga driver, problema rin daw sa kanila ang kakulangan ng supply sa mga istasyon kung saan sila madalas nagpapakarga. Ayon sa Energy Department, may 50 istasyon na ng Shell ang nagsasara dahil sa kakulangan ng supply dahil sa pagsasara ng FDIC pipeline. Di rin naman daw maiaalis sa Shell o sa kanilang mga franchise station ang opsyon na iklian ang kanilang mga operating hours nang sa gayon ay di tuluyang masaid ang kanilang supply. Pero sa amin mahirap yun dahil naghahanap pa kami ng kargahan na iba eh. Siyempre mag-iikot kami kung saan may mga unleaded. Mahirap po. Siyempre pagkukunti ng pag wala ng mga ibang gasolina, maghanap pa ng ibang mga sale o ano ba, Petron ba o... Sinubukan nating tawagan ang kumpanya ng Shell para makuha ang kanilang pahayag tungkol sa mga pinaikling operating hours at pagsasara ng istasyon pero hindi pa sila handa magbigay ng pahayag at hindi sila sumasagot sa aming tawag. Live mula sa Commonwealth Avenue, ako si James Velasquez, ang inyong saksi. Magbibigay naman ng special permit ang LTFRB sa ilang bus company para madagdagan ang biyahe at matugunan ang inaasahang pagbuhos ng mga bakasyonista ngayong holiday season. Hinigpitan na rin ang seguridad sa mga bus terminal, pantalan at maging sa paliparan. Saksi si Marizo Mali. Mahigit isang linggo bago magpasko, may mangilan-ngilan ang nagsisiuwian sa kanilang probinsya. Pero inaasahang darami pa ang daragsa sa mga terminal ng bus habang papalapit ang Pasko. Para hindi maaberya sa kakahintay at masigurong may masasakyan sila oras-oras, magbibigay ng special permit ng LTFRB sa mga bus company na nais magdagdag ng mga pumapasadang bus ngayong Kapaskuhan. Mahigit 400 bus unit ang pinag-apply ng 176 na kumpanya ng bus ng special permit. Inaasahang mailalabas ito sa December 16. Ang bus na may special permit, maaaring bumiyahe sa labas ng kanilang ruta 36 ng susunod na taon. Para mas convenient sa mga pasahero, mas madali yung pagbiyahe. Para pag may aksidente, sagutin ng bus. Sasama sa ilang biyahe ang mga tauhan ng LTO at MMDA. Sinisiguro rin ang mga driver ng bus gaya dito sa Araneta Center Bus Terminal na nasa maayos na kondisyon ng kanilang sasakyan bago bumiyahe. Sine-check po namin lahat yung kailangan gulong. Double check po namin yan. Gulong, langis, lahat ng under chassis, lahat ng mga nuts, mga tornilyo para masiguro po ang kaligtasan ng mga pasahero. Bawal po mag-inom pag magbiyahe. Matutulog ka ng maayos. Maging sa mga pantalan, nagsisimula ng tumaas ang bilang ng mga pasaherong pauwi sa kanilang probinsya. Kaya ang Philippine Coast Guard magpapadala ng karagdagang Sea Marshals, K9, SOG personnel, medical teams at auxiliary volunteers. Pinapayuhan ng Coast Guard ang mga pasaherong planuhing mabuti ang kanilang biyahe. Iwasang magdala ng mga mabibigat na bagahe at mga ipinagbabawal na gamit gaya ng mga patalim, iligal na armas at mga paputok. Maging sa mga paliparan, hinigpitan na rin ang seguridad. Sa NAIA, nagdagdag na ng airport police personnel kasabay ng pag-ikot ng K9 units. Ako si Marizo Umali, ang inyong saksi. At dahil patuloy pa rin mga kapuso ang operasyon kontra sa mga isnaberong taxi driver, makikita niyo po sa ilalim ng inyong TV screen ang mga hotline ng DOTC at LTFRB na pwede niyong pagsumbungan ng mga abusadong taxi driver. Sa iba pa ring balita, isang bagong testigo ang iaharap ng kampo ni Cesar Bangkao na magpapatibay raw sa testimonya ng dating police official laban kay Senador Ping Lacson. Ayon sa abogado ni Bangkao na si Atty. Ferdinand Topacio, ang nato ng testigo ang magpapatunay na magkasama umano sina Lacson at Bangkao sa iisang sasakyan nang ibigay umano ang utos na patayin ng PR-man na si Bobby Dacer. Dating tauhan daw ito ng Presidential Anti-Organized Crime Task Force na itinatag ni dating Pangulong Joseph Estrada.
tumanggi muna magbigay ng pahayag si Justice Secretary Laila de Lima sa hiling ng kampo ni Mangkao na isama ang bagong testigo sa Witness Protection Program. Ayon naman sa abogado ni Lacson na si Attorney Alex Poblador, desperado na raw ang kampo ni Mangkao sa pagpalutang nito ng bagong testigo sa kaso. Samantala, ipasa na lang sa PCGG ang trabaho ng Truth Commission. Yan po ang rekomendasyon ni Presidential Assistant for Special Concerns, Magdangal Elma, kasunod ng pagbasura ng Korte Suprema sa Truth Commission. Saksi si Sandra Aguinaldo. Sa kanilang rally sa harap ng Korte Suprema, nag-iwan ng sulat ang grupong Akbayan. Hinihiling na magbitiw ang 10 hukom na nagbasura sa Truth Commission na binuo para mag-imbestiga sa Administrasyong Arroyo. Yung Arroyo 10 na itinumba ang constitutionality ng Truth Commission, magbitiw na po sila sa kanilang tungkulin. Pero kung si Presidential Assistant for Special Concerns Magdangal Elma ang tatanungin kung naharang man sa Supreme Court ang Truth Commission, may iba pang paraan. Sa isang memo, inirekomenda ni Elma kay Pinoy na ipasa na lamang sa Presidential Commission on Good Government o PCGG ang trabaho ng Truth Commission. Ang PCGG ay tinatag sa bisa ng Executive Order No. 1 ni dating Pangulong Cory Aquino para imbestigahan ang mga umano'y nakaw na yaman ng mga Marcos. Pero kumpara sa Truth Commission, ayon kay Elma, sinabi rin sa EO na ito na pwedeng paimbestigahan ng Pangulo sa PCGG ang iba pang kaso ng katiwalian. Kaya hindi masasabing labag ito sa Equal Protection Clause ng Saligang Batas. Di tulad na ipinupukol sa Truth Commission na Administrasyong Arroyo lamang daw ang pinupuntirya. Isa pang puna ni Chief Justice Renato Corona sa Truth Commission, tanging Kongreso lamang ang maaaring magtatag ng isang public office. Iba raw ang PCGG, sabi ni Elma. Ang PCGG ay tinatag doon ni Mrs. Aquino pagkatapos ng people power sa panahong may taglay siyang legislative power. Ang PCGG wala pa opisyal na pahayag sa rekomendasyon ni Elma sa ngayon. Si Elma, dating Court of Appeals Justice, ay naging chairman ng PCGG noong Administrasyong Estrada at nagsilbi ring legal advisor noong panahon ni Cory. Sandra Aguinaldo ang inyong saksi. Samantala, naghain na po ng motion sa Korte ng Department of Justice para sa pag-urong ng kaso laban sa tinaguriang Morong 43. Si State Prosecutor Gerard Gairlan ang naghain ng motion to withdraw information sa Rizal Regional Trial Court. Pag-aaralan pa ni Judge Gina Escoto ang motion ng DOJ. Sinusuportahan naman ni AFP Chief of Staff General Ricardo David ang naging posisyon ni Pangulong Noynoy Aquino na huwag humingi ng tawad sa Morong 43. The Commander-in-Chief have said that the AFP need not to apologize. We're requesting the court to grant our motion to withdraw the information. So the ball is with the court na. Sama-sama natin saksihan. Team Azcals, handang-handa na sumabak sa semifinals ng AFF Suzuki Cup. Mga tip para makaiwas sa pamboboso sa mga pampublikong lugar, alamin. At silipin ang katakam-takam na pagkain pwedeng panregalo ngayong Pasko. Balita ang hatid ng isang liga ng katotohanan. Sama-sama nating pagiging saksi. Ang Petron Turbo Diesel ay kaakibat ng saksi sa paghahatid ng serbisyong totoo.